Baby boy, be careful. Malambing ang tinig ni Ashley. Tom, akala ko ba'y single siya? Sino baby boy? Ashley? Mukhang hindi kasi napansin ni Ashley na tumatawag na ako at nasagot na nito ang tawag ko. Oh my gosh! Nabiglang ani ni Ashley saka pinutol ang tawag. Pero dahil makulit ako muli kong tinawagan ito. Hello? Sagot naman ang babae sa kabilang linya. Pakiramdam ko'y salubong na naman ang kilay. Huwag mo muna akong babaan ng tawag please. Pakausap ko rito. Pinaghirapan ko pang kunin ang number niya doon sa ulo ng ahas. Tapos panay naman ang baba nito ng tawag ko. Nakakatampo. Dahil ko pa ang kasintahan nito sa naisip ko. Mr. Macbeth, ano bang kailangan mo? Alam mo bang nakakastorbo ka na? Mukhang kailangan ko na magpalit ng number dahil sa ginagawa mo. Masungit na ani ng babae. Oh, please. Wala na akong lakas na bumalik sa kulungan ng alaga ng kapatid mo para lang makuha ulit ang number mo. What? Wala. Gusto lang naman kitang makausap. Kamusta si Syke? Tanga ko rin eh. Gusto ko siyang makausap tapos babanat ako ng kamusta si Syke. Mr. Macbeth, hindi mo kailangan pantanungin kung kumusta ng anak ko. Huwag ka nang tumawag dahil baka may mahalaga akong calls na napapalampas dahil sa pang-istormo mo. Ouch, ang sakit naman nun. Pero napangisi ako. Ang haba ng litanya niya sa akin. Ang sarap pakinggan ang boses niyang nagsusungit. Sa tingin ko'y mga 100 pieces pa na SIM card ang kailangan ko. Mommy, gusto ko matuyo na ang dagat para mas malawak ang buhangin na mapaglaruan namin. Nandito kami sa restaurant ng hotel. Kumakain na pero sige pa rin ang daldal ni Syke. Dapat pala sa desyerto ko dinala ang mga ito. Total yun naman pala ang trip nila. Gusto mo ba punta na lang tayo ng desyerto? Tanong ko naman dito. Pwede rin naman iyon kung doon ba naman sasaya ang mga ito eh. No, mommy. Gusto ko sa dagat mismo para mapupuntahan ko yung mga fish. Kapag natuyo ang dagat, mamamatay ang mga fish na nakatira doon. Singit ni Anshel sa usapan. Really? That's sad. Tugon naman ng anak kong babae. Baka umiyak pa ito dahil lang doon. Tapusin ang pagkain para makaakyat na tayo sa room. Sananyasan ko mga yaya na asikasuhin na sila. I want to sleep. How about you? Tanong ni Anshel sa kanyang kapatid. I want to sleep too. I'm so tired. Ganun nga ang ginawa namin. Pagkatapos kumain ay iniakyat ko ang mga bata sa silid. Hinintay ko talaga makatulog ang mga ito. Bago ako nag-shower at nag-decide na bumaba. Nasa silid din naman namin mag-iina mga yaya kaya kampante ako. Dumiretso ako sa isang coffee shop at doon nagpasya na magstay. Napakatahimik ng lugar. Yun ang kailangan ng mga taong gustong mag-relax. Maingat kong dinampot ang tasa at tinikman ang kape. Perfect. Nagawi ang tingin ko sa cellphone. Hindi ko alam kung bakit para nag-aabang ako ng text ng lalaking iyon. Napaiktad pa nga ako sa gulat na bigla yung tumunog na waring alam na ng lalaki na naghihintay ako sa pangungulit nito. Hello. Formal na formal ang tinig ko. Hey Miss Sungit, busy ka ba? Yes, at isa kang storbo. Sagot ko rito, pero deep inside me masayang puso ko. Bakit ba kasi kailangan pa mangyari sa amin ito? Hindi ko maiwasang mangulila rito. Siyempre minahal ko eh. Bumungis-ngis ang lalaki kahit pa sinungitan ko na. Grabe, ang gwapo ko namang storbo. Oo, sobra. Hiyaw ng isipan ko. Ano bang kailangan mo, Mr. Macbeth? Kunwari ay nagsusungit-sungitan na tanong ko sa lalaki. Ikaw ang kailangan ko. Ikaw na lang ata ang kulang sa buhay ko. Langiya namang bumanat ang isang ito. Ang sarap kurutin ng itlog eh. Hindi ka dapat nantatrip ng ganyan. Guluhin mo ang sarili mong buhay. Huwag mo akong dinadamay dahil wala akong panahon sa ganyan. Inis na ani ko rito. Pero unang kita ko palang sa'yo, ginulo mo ng isipan at puso kong nananahimik. Seryosong ani ng lalaki. Oh, bakit nandadamay ka? Tanong ko rito. Ang tinig ay kunwari naiinis. Dahil ikaw ang dahilan nito. Stop it. Susubok lang naman. Gusto kitang ligawan. Pero naalala ko ang sinabi ng lolo nito. Ayaw nito sa akin para sa kanyang anak. Kahit pa ako si Rachel mula sa bundok nagpili o si Ashley mula sa angka ng mga Zimmer. Aayawan pa rin ako ng matanda para sa kanyang anak. Lalo't oras na malaman ng matanda na minsan ako naging parte ng magulong buhay ni Lucifer Macbeth. Hindi ko man tinapos, naging parte pa rin ako sa kasalanan nito. Wala kang mapapala sa akin. Hindi yan ang priority ko sa buhay. Kaya ko mabuhay na wala lalaki sa tabi ko.
Seryosong ani ko rito. Paano pala yan? Hindi ko na kayang mabuhay nung wala ka eh. Pues mamatay ka na. I don't give it a damn. Tumawa ang lalaki na hindi man lang ata nagulat sa sinabi ko. Sorry babe, pero I'll do everything, mapasakin ka lang. Nahihimigin kong panunukso sa tinig nito. Nasa Resort Colorado ka? I'll be there, see you. Kumabog ng mabilis ang puso ko. Paano nitong nalaman ang location ko? Paano kung pumunta talaga ito? Paano si Anshil? Biglang sumakit ang ulo ko. Pinatay ko ang tawag sa kaagad na napatayo. Hindi nito pwedeng makita ang panganay kong anak. Tiyak na magkakaroon ng confusion sa lalaki oras na makita niyang anak ko. Baka ikapahamak pa niya iyon. Si Kay ang nagbigay ng tip sa akin kung nasaan si Ashley. Patungo na ako sa resort na kinaroroonan nito. Hindi ko alam kung bakit bigla ako naging ganito. Noon babae lumalapit sa akin. Konting usap ay palaging ang ending ay sa ibabaw ng kama. Ngayon binablock na nga ako ng ilang ulit. Heto ako at excited pampuntahan ito kahit na ayaw niya. Walang karapatan pero ang kapal na mukha ko. Saka hindi lang naman si Ashley ang pakay ko. Aliw na aliw at magaan din talaga ang loob ko kay Syke. Napaka-cute nito at bibo. Ilang oras din biyahe dahil traffic na. Kung nito mga nagdaan taon na isa sa iniiwasan ko yung traffic, ngayon ay nakuha kong habaan pa ang pasensya ko. Nakakagulat din talagang epekto ng mag-inang iyon sa akin. Bumalik na bang kapatid mo sa Lunganya? Tanong sa akin na lolo na umupo sa kabisera. Dinner na at saktong inabutan ako nito doon. Hindi po, pupunta daw siya sa isang resort. Resort? Takang ni Lolo J. Yes po. Sa tingin ko lolo, tinamaan talaga siya kay Ashley Zimmer. Napapangising ani ko rito. Tinamaan? Ashley Zimmer? Salubong na ang kilay na tanong nito sa akin. Ashley Zimmer, kapatid ni Hendrix Zimmer. Iha, patay na ang kapatid ni Hendrix. Of course, kilala ni Lola ang pamilya Zimmer. Pero siguro'y mahusay lang talagang pamilyang iyon sa pagtatago ng tungkol sa private life nila. Hindi nga rin nailabas sa media. Powerful talaga ang mga Zimmer. She's alive, Lo. Siya din ngayon ang dahilan kung bakit kahit alam ng traffic ni Kuya ay bumiyahe pa rin siya papunta sa isang resort. Wow, hindi makapaniwala ang ani ng matanda. Wow, wala namang problema kung isang Zimmer ang makakatuloy ng kapatid mo. Mukhang mas perfect match pa nga iyon. Both familiar, powerful. Tulad mo, wala akong problema sa lalaki na pili mo. Naitikom ko ang bibig ko. Stop crying na. Alo ko sa dalawang bata na iyak ng iyak. Ito yung mga pagkakataon na naiiyak na rin ako sa tuwing hindi ko malaman kung bakit bigla na lang silang iiyak. May masakit po ba sa kanila? Nang magising kasi si Anshel ay bigla na lang itong umiyak. Nagising tuloy si Syke at umiyak na rin. Nag-aalala din ang kanilang mga yaya. Mommy, I want to go home. I want to see Lolo na po. Humihikbing ani ni Anshel. Nakita ko po siya na nasa coffin. Hindi ko alam kung bakit natakot ako sa sinabi ni Anshel. Ayoko siyang madad, Mommy. Tahan na, Anshel. Panaginip lang iyon, mga anak. Niyakap ko sila. Saktong pagbalik ko galing kanina sa coffee shop, ay nagising ito at ito na nga. Hirap talagang patahanin sila. Okay, uuwi na lang tayo. Tahan na. Alo ko rito. Mas okay na rin iuwi ang mga ito kaysa abutan pa ni Rafael. No, Mommy. Niyakap ko silang pareho. Aalis na tayo. Ngayon na po. Utos ko sa kanila. Bali wala din naman ang bakasyon na ito kung ayaw na nila dito. Kaya naman mas mabuting umuwi na lang din. Saka on the way na si Rafael. Hindi niya pwedeng makita ang mga anak ko rito. Wala pang 30 minutes ay nakapag-check out agad kami. Buhat-buhat ko si Anshel dahil parang sobrang sama pa rin ang loob nito. Habang isang yaya naman ang bumubuhat kay Syke. Pagkasakay namin ay agad kong inutusan ng driver na umalis na. Mommy, uuwi na po kami. What? Gabi na. Akala ko ba 1 week kayo dyan? Tinawagan ko ito nang umusad na ang sasakyan. Iyak ko nang iyak sa Anshel kanina. Masama ang panaginip, pati si Syke umiyak din. Gusto daw nilang makita si Daddy. Ganun ba? I understand. Ingat kayo sa biyahe. Opo, bye. Nakatulog ulit ang dalawang bata. Si Bunsoy ay tulog din sa paanan ni Anshel. Nararamdaman ata ng baboy yung takot ni Anshel dahil sa naging panaginip niya. Sa totoo lang kanina after ko marinig ang sinabi ni Anshel about his dream, ay napausal ako ng tahimik na panalangin.
Bumiyahe kami kahit traffic pa uwi sa mansyon ng mga magulang ko. Pasado 11:00 ng gabi narating namin ang mansyon. Iniutos ko na iakyat ng mga bata pati si Bunsoy ay binuhat din ng yaya niya. Papanihik na rin sana ako sa hagdan na makatanggap ako ng tawag kay Rafael. Hello? Seryosong ani ko sa lalaki. Wala bang plano magpahinga ang lalaking ito? Bakit bang hilig niya maistorbo? Bakit naman nag-check out na kayo? Feeling ko disappointed ito. Nagpunta nga talaga siya. Bigla tuloy akong nakadama ng guilt. Hindi ko masisisi si Rafael kung makadama siya ng lukso ng dugo sa anak ko. After all, anak din niya si Syke at Anshil. Pero mas pipiliin ko munang protektahan ito at ang kambal. Hindi ko obligasyon i-inform ka sa mga plano ko. Cold na ani ko rito. No, obligasyon mo itong nararamdaman ko sa'yo. What? Baliw ka na, Rafael. Shit. Ang sarap marinig ng pangalan ko sa'yo. Napairap ako. Nakapasok ako sa silid ko na nakadikit pa rin ang phone sa tenga ko. Dapat sa mga oras na ito'y naibaba ko na iyon pero taksil ang puso ko. Ayaw pumayag na matapos ng usapan namin dalawa. Kumain ka na ba? Parang biglang nagbago ang ihip ng hangin. Yung tinig nito'y biglang naglambing. Bakit ba ganito ang lalaking ito? Parang mas lalo ko nahihirapang iwasan ito sa ginagawa nito. Hindi ako mafo-fall sa mga ganyan tanong, Mr. Macbeth. Kaya itigil mo na iyan. Let's see. Ashley Zimmer. Oo, masyado kang matigas pagdating sa akin. Pero tinitiyak kong lalambot ka rin at bibigay. Dama ko ngayon ang kaseryosohan nito. Then let's see kung saan ka pupulutin sa kabaliwan mong iyan. Tugon ko dito sabay baba ng phone. May ilang araw pa akong pahinga pero dahil parang mas gusto ng mga ito na samahan ang lolo nila ay wala akong choice kung hindi ang mag-giveaway sa bonding nila. Bumalik na agad ako sa trabaho. Saka ko na lang ulit sisingilin sila daddy ng bakasyon kapag nag-request na ulit ang mga bata. Maaga pa lang nasa office na ako. Ang ilang papers na dapat ay aaralin ko sa pagbabalik ko sana after ng bakasyon. Ngayon ay nasa mesa ko at sinisimulang siya sa atin. Mahuhusay mga taong kasama ko sa team. Parang takot sa failure itong mga ito. Ayaw mag-iwan kahit na isang butas man lang na kailangan kong i-correct. Mga na-train ni Kuya H kaya naman hindi talaga ako hirap sa kanila. Lunchtime ay inihatid lang sa office ko ang pagkain ko. Hindi kasi ako nakikihalubilo sa mga tauhan ng company. Hindi rin ako sa entrance ng gusali pumapasok araw-araw. Masyado kong iniingatan ang pangalan at existence ko. Humaharap lang ako sa mga executives, team na under ng supervision ko at mga clients. Ang ibang task na dapat ako ang gumagawa ay may taong inilaan si Kuya para saluhin iyon. Hindi ito dahil kapatid ako ni Kuya H at anak na may-ari ng company. Kung hindi sadyang alam ng mga ito na pinoprotektahan ko ang privacy ko. Tahimik ako nagla-lunch nang makatanggap ako ng tawag mula sa secretary. Hello? Takang ani ko rito. Alam nitong nagla-lunch ako. Bilin kong kapag lunch break ko huwag akong gambalain. Miss Ashley, nandito po si Mr. Rafael Macbeth. Ang kulit niya po, miss. Stress na ani ng secretary ko. Paalisin mo. Utos ko agad dito. Kapag daw po hindi ko siya patutuloyin, ay ibubunyag daw po niya ang lihim ninyo. Lihim? What lihim? Ibubunyag daw po niyang asawa niya kayo. Mariin akong napapikit. Kailan pa ako naging asawa ng lalaking ito? Nag-iisip ba siya? Or natuluyan na talagang nasiraan ng bait? Sabihin mo din na ipagkakalat kong iniiwasan niya ako dahil lang sa hindi ko siya nakiss kanina na goodbye kiss. Kaya nandito ako kasi kailangan kong ikis ang asawa ko. Shit, mukhang napaniwala talaga na lalaking secretary ko na asawa niya talaga ako. Miss, narinig niyo po ba? Worried na ani ng secretary. Papasukin mo. Cold ang tinig na ani ko rito. Kita mo na? Nagtatampo talaga itong baby love ko sa akin. Susuyuin ko lang. Dinig ko pang ani Rafael bago ko ibinagsak ang telephone. Imbis na ganado akong kumain ay biglang nawala ako ng gana dahil sa kakulitan ng lalaki. Rafael Macbeth! Mabilis na nasalo ni Rafael ang ibinato kong ballpen dito. Pagpasok pa lang nito ng pinto ng office ko. Salubong ang kilay ko. Alangan namang salubungin ko ito ng ngiti, diba? Babe! Nakangising ani to na nilaro pa sa mga daliri ang ballpen na nasalo niya. Sa tingin mo nakakatuwa yun? Huwag mo akong isama sa mga collection mo ng mga babae. Hindi ako tulad nila. Of course. Maghahabol ba naman ako kung katulad ko nila? You're different, Ashley Zimmer. Kaya nga heto ako tandang maghabol. Pakul pang kumindat ito. Parang kahit na anong sabihin ko rito para itaboy ito ay hindi nito sinasa puso. Kulang ito sa negative reaction ko sa mga ginagawa nito. I'm different, tama ka.
Baka first time mo makakilala na single mom kaya ka nagkakaganyan. May mga priority sa mga tulad ko. Malabo kung may sama sa mga iyon. It's fine kung ako ang last priority mo, basta ikaw ang priority ko. Hindi man lang ba ito naapektuhan ng rudeness ko? Kasi parang kahit isa sa mga salita ko, hindi naman ito dinidibdib. Tapos ka na bang mag-lunch? Saka ko lang napansin ang hawak nito sa isang kamay. Paper bag iyon na may tatak na isang sikat na restaurant. Napatingin tuloy ako sa pagkain kong naiwan sa center table. Sumunod doon ang tingin ni Rafael. Perfect! Mukhang hindi ka pa tapos. Tara, mag-lunch na tayo. Yaya nito sa akin. Ang kapal din talaga na mukha nito. Nakuha pa nitong umupo sa pwesto ko kanina tapos inilabas niya mga baon niya. Umakbang akong palapit. Mukhang malabo ko namang maitataboy ito kaya siguro na may okay lang na hayaan muna ito ngayon. Akmang kukunin ko ang plato nang awatin nito ang kamay ko. Takang tiningnan ko ito. Wala akong plato. Sure na tayo. Para naglalambing na nito sa matamis na ngumiti sa akin. Biglang nanikip ang dibdib ko. Yung pangungulila ko sa ngiting iyon ang dahilan. Pero mabilis ako nag-iwas ng tingin dito. Akmang tatanggalin ko ang kamay nitong nakahawak sa kamay ko pero hinila niya akong paupo sa tabi niya. Sakto lang kami sa couch. Kain na tayo. Alok nito sa akin. Halatang masayang masaya ito. Bakas naman kasi iyon sa kilos niya. Hindi ko. Ngayon lang. Parang maamunto pa na nakikiusap ito. Sino ba naman ako? Ako lang ito. Mahina pa rin pagdating sa lalaking ito. Pwede naman siguro kahit ngayon lang. Bumuntong hininga ako saka tumango. Iisa lang din ang kutsara. Parang sinadya talaga ng lalaki. Gusto mo ba ng pork? Tanong ni Rafael. Nagtatanong samantalang wala namang pork na makikita sa mga ulam na dala niya. No. Tipid na sagot ko rito. Ako rin. Hindi ko gusto. Hindi ko na gusto. Na-curious akong bigla. Bakit hindi na nito gusto? Tsak na kumakain ito noon ng pork. Parang nabasa nito ang pagtataka sa mukha ko. Well, weird ba? Siguro mas magugulat ka sa reason ko. Bahagi itong tumawa. Tawa na hindi naman halatang gusto talaga niyang tumawa. Dahil sa mga memories na hindi ko naman talaga memories. Gawagwa lang ng utak ko. Hindi na ako kumain ng pork kasi sa utak ko. Iniisip ko na may isang taong tsak na sasama ang loob kapag nakita ang karne ng baboy na sangkap sa mga ulam. Sabay tawa nito. Ako ba yung nasa utak niya na akala ng utak niya hindi totoo? Nakadama ako ng lungkot. Bakit naman ako pang nakalimutan niya? Sa dami ng taong pwedeng kalimutan, bakit ako pa? Kain na tayo? Pukaw nito sa akin. Mas pinili ko na lang bahagyang iyuko ang ulo ko. Ayoko makita nitong epekto nito sa akin. Naluluha ako. Nagpatuloy ako sa pagkain. Nagugutom pa rin naman ako kaya naman kailangan kong baliwalain ang lalaki sa tabi ko para may pagpatuloy kong pagkain ko. Inilapag kong kutsara nang makadalawang subo na ako. Napasinga pa ako nang damputin nito iyon at yun mismo ang gamitin para sumubo din ng pagkain. Hey! Ngumunguya pang puno ko rito. Sarap? Nakangising nito. Biglang namula ang pisngi ko sa kalokohan nito. Akmang aalis ako ngunit tinawakan nito ang kamay ko. Yung hawak na walang planong bitawan talaga. Napayuko ako roon. Tanda ko pa, malinaw na malinaw pa sa isipan ko. Ganoon na ganoon ito hawakan ang kamay ko sa tuwing nasa Malaya Market kami. Takot na mawala ako sa tabi niya. Gutom na gutom ako. Gusto lang kitang makasabay sa pagkain. Nakikiusap ang tinig nito sa akin. May lungkot ang mga mata na hindi ko na dapat pang tinitigan dahil nakadama din ako ng lungkot. Bumuntong hininga ako at muling umayos ng upo sa tabi nito. Nagpatuloy kami sa pagkain, iisang kutsara dahil wala na rin naman na akong choice. Pagkatapos kumain ay sakalang niya pinakawalan ang kamay ko. Siya nagligpit ng kinainan namin. Ako naman ay dumiretso sa banyo at naghugas ng kamay at nagsipilyo. Nag-retouch na rin ng makeup. Nasa loob pa ako nang pumasok ang lalaki. Nanlaki ang mata na tiningnan ko ito. Umakto ito na parang wala lang. Naghuhugas ng kamay na akala mo'y normal lang ang eksena ngayon. Tanuyo nito ng bimpo ang kamay. Nang makitang nakatunganga ako sa kapangahasan nito ay mabilis itong kumindat. Parang nahulog ata ang puso ko sa kindat na iyon. Thank you sa masarap na lunch. Kailangan ko pang bumalik sa office kaya see you later. Later? Takang tanong ko rito. Yes. Babalik ako dito later para sunduin ka. Mr. Macbeth, sino ka ba para sunduin ako? Ako? Ako ang future mo. Confident na nito na muling kumindat sa akin. Saka wag mo naman akong i-block tuwing tumatawag ako sa'yo. Nakailang palit na ako ng SIM card, kabablock mo sa akin eh.
Deserve. Nakasimangot kong ani rito, pero humakbang ang lalaki palapit sa akin. Napaatras ako dahil sa ginawa nito. Hindi ko alam kung anong nagawa kong kasalanan sa'yo, kung bakit ang sungit-sungit mo sa akin. Pero feeling ko naman ay defense mechanism mo lang iyan para pigilan ang sarili mo na ma-fall sa akin. Alam kong gwapo ko. Naunawaan ko na nakakatakot nga talagang ma-fall sa akin dahil sa angkin kong kagwapuhan. Pero hindi naman kita susukuan. Nangingilabot ako sa mga pinagsasasabi nito. Dumagdag pang sa labi na lang niya ako nakatitig. Bawat mukha noon ay parang gusto kong habulin at kagatin. Nagpapaliw ka na. Mahinang ani ko rito. Baliw na baliw sa'yo. Bulong pa nito sa tenga ko. Dikit na dikit ng katawan namin sa isa't isa. Mas lalong kinilabutan ako nang maramdaman ko ang paglapat ng labi nito sa leeg ko. Sadyang pinatakan ng halik ang leeg ko. Na lumayo ito'y sumabay na naman ang kindat nito sa akin. Kailangan ko na umalis. May trabaho pa akong kailangan tapusin. Susunduin kita later. Saka ito lumayas. Nanlulumong napakapit ako sa lababo dahil parang biglang nanghina ang tuhod ko. Malandi ang lalaki. May landi rin palang itinatago sa katawan. Iha, iyak ng iyak ang dalawang bata. Ayaw nilang paalisin ang daddy mo. Gusto nila sumama. Problemadong ani mommy. May bigla ang out of town trip ang magulang ko at ngayon nga ang alis daw nila. Kakausapin ko po. Mabilis na ani ko rito. Ka-video call ko ang aking ina. Hapon na pero nasa office pa rin ako. Mommy, sama kami. Umiiyak na ani Anshia. Masyadong attached talaga itong batang ito sa aking ama. Anak, mag-work ang lolo and lola. Behave naman kami ni Syke. Sama kami kay lolo. Umiiyak na tugon nito. Nakakapit pa ang mga ito sa magkabilang binti ni daddy. Well, nakayakap ang tamang term. Iha, ayos lang namang isama sila. Singit ni daddy sa usapan. Are you sure, daddy? Ani ko rito. Sa iyak pa naman ng kambal ay tiyak na hindi rin matitiis ng aking ama na iwan ng mga ito. Yes, isasama na lang namin ang mga yaya nila at ang mga personal bodyguard nila. Sige po, kausapin ko po sa mommy. Ibinalik ang phone kay mommy. Anak, huwag ka mag-alala. Kami nang bahala sa kanila. 1 linggo lang naman kami sa Zambales. Okay po. Yung mga gamit po nila iutos nyo na lang po sa mga yaya na iayos. Okay, ibababa ko na ito para makapag-asikaso na ako. Aalis na rin kami agad. Nang matapos ang tawag ay napasandal ako sa upuan. Bahagyang hinilot ang sentido. Dapat sa mga oras na ito'y pauwi na ako pero may mga papers pa ako mga pinag-aaralan. Mag-aalas 5 na. Kaya naman nag-decide na lang ako na bitbitin na lang iyon at sa bahay na gawin. Nakauwi na nga rin ang secretary ko at ang team ko. Ako na lang ang naiwan dito sa office. Pagkatapos iligpit ang mga kalat sa table ay akma ko nang kukunin ang bag ko nang may kumatok at marahang itinulak ang pinto. Ang nakangising lalaki na hindi ko man aminin pero inasam kong dumating. Mr. Macbeth, seryosong ani ko rito. Babe, good afternoon. Tumalim ang tingin ko rito. Para akong naituloy sa kinatatayuan ko nang humakbang itong palapit sa akin at mabilis na pinatakan ng halik ang noo ko. Mr. Macbeth! Gulat na ani ko sa ginawa nito. Babe, may naglalarong ngiti sa labi nito na ngayon ay bahagyang umatras. Stop it! Wala akong oras na makapaglaro sa'yo. Huwag mo ko idamay sa mga kalokohan mo, please lang. Nakikiusap na ani ko rito. Hindi din ako nandito para makapaglokohan. Seryoso ako. Saglit na sumeryoso ekspresyon ng mukha nito. Sabay kabig sa bewang ko. Ang noo namin ay pinagdikit niya. Titig na titig ako sa mga mata nito. Dama ko seryoso talaga siya. I want you. I like you. Hindi yun isang kalokohan para sa akin. Hindi ako mag-aaksaya ng oras kung pakikipaglokohan lang ito. Mailap ka pero handa akong gawin na lahat para seryosohin mo rin ako. Nabigla na naman ako sa sunod nitong ginawa. Mabilis nitong inilapat ang labi sa labi ko. Nanlalaki ang mga mata na hindi agad ako nakapag-react. Habang ang lalaki mabilis na hinuli ang 2 kamay ko na waring inihandaan ang sarili once na magpumiglas ako. Sa ayos kong ito, hindi naman ako nagpumiglas. Sa pagkabigla ngayon nakuha pang palalimi ng lalaki ang kanyang mga halik sa akin. Waring ginagalugad nito iyon. Nang maramdaman nitong wala naman akong balak na magpumiglas ay binitawan na nito ang kamay ko. Napunta sa bewang ko ang mga kamay nito. Bahagyang pumisil doon kaya naman napadaing ako. Kiss me back please. Nito na bahagyang pinakawalan ng labi ko sa kamuling kinuyumos ng halik. Nababaliw na ata ako dahil pagkatapos nitong sabihin iyon ay tinugon ko na ang halik nito. Tumugon sa halik nito habang mabilis akong naiangat paupo sa table ko.
Hindi ko alam kung ano ba yung nalaglag. Para akong nalasing na ang nasa utak lang ay hiya nito sa kung anong plano nito. Lumakas ang ungol ko. Ang halik niyang kanina nasa labi ko lang ang bungatan siya'y unti-unting bumaba patungo sa akin leeg. Para akong natauhan dahil sa kiliti. Mabilis ko siyang naitulak. Nalalaki ang mata ko sa realization. Oops, sorry. Pilyong anito na tumungkod pa ang kamay sa magkabilang side ng table habang nakaupo pa rin ako sa table. Shock na shock pa rin sa nangyari habang ang lalaki ay hindi ko naman nakitang na-guilty. Mukhang tuwan-tuwa pa nga ito. Shit! Mahinang mura ko, saka ko siya itinulak at mabilis akong bumaba at tumayo ng tuwid. Napatingin ako sa nabasag na lagayan ko ng ballpen. Hayaan mo na yan. Ipaayos mo na lang sa tauhan mo. Bibili na lang kita ng kapalit. No need. Pinaseryoso ko ang tinig sa kabinangga ito. Bit-bit ang bag na akma na sana itong iiwanan sa office ko pero hindi ito pumayag. Sumunod talaga ito sa akin. Sabi ko naman sa'yo ihatid kita sa inyo. Nakangising ay ni Rafael nang bahagya ko siyang tiningnan. Hindi na Mr. Macbeth. Hindi naman ako uuwi sa bahay. Wala naman ka sa mga anak ko roon. Nag-text na si Mommy na nakaalis na sila para sa out-of-town trip nila sa Zambales. E di sa bahay ko na lang ikaw umuwi. May landing taglay din talaga ang lalaki. Habang naglalakad akong palabas ng gusali ay nakasunod lang ito. Pipito-pito pa ang gago. Feeling ko nga'y pinapanood nito ang pagpilantik ng balakang ko kaya ganoon ang reaksyon niya. As usual, hindi ako dumaan sa exit ng gusali. May sarili akong daan na limitado lang din ang gumagamit. Expected ko ng isang sasakyan lang na nasa private parking lot. Sasakyan ko lang pero nagulat ako nang may makitang isa pang sasakyan. Tumunog iyon. Nang nilingon ko si Rafael ay nakaumang ang kamay nito sa sasakyan. That's my car. Mabilis na sagot nito. Hindi ko pinansin ang sinabi niya. Akman tutunguhin ko na ang sasakyan ko na makitang ang dalawang gulong noon ay flat. What the hell? Inis na ani ko na sinipat ang dalawang gulong. Ayos naman ito kanina. Ganito ba ako kamala sa araw na ito para ma-flat? Tapos dalawang gulong pa? Sorry, sa akin ka ngayon sasabay. Nakangising ani to. Bakit pakiramdam ko'y may kinalaman ito sa nangyari sa gulong ng kotse ko? Matalim ang naging tingin ko rito. May kinalaman ba ito? Tauhan ko na bahala sa sakyan mo. Sa akin ka na sumakay. Bakit parang ibang sakay atang ibig sabihin nito? Excuse me? Mataray na ani ko rito. I mean sa kotse ko na ikaw sumakay. Calm babe. Maharot na ani to. Baka mas lalo tayo maipit sa traffic. Halika na. Yaya pa nito. Humakbang pa itong palapit sa akin. Hinuli ang kamay ko sa kaiginiya patungo sa passenger seat ng sports car niyang itim. Wala na ring choice kung hindi sumakay. Feeling ko kasi kapag tumanggi pa ako ay kukulitin din naman ako nito. Nagsuot agad ako ng seatbelt habang pasakay ito sa driver's seat. Saan mo gustong kumain? Casual na tanong nito sa akin. Yung way ng pananalita niya ay akala mo close talaga kami. Hindi niya nga ako natatandaan eh. Ayokong kumain. Tipid na ani ko rito. Okay, mag-grocery na lang pala tayo saglit. Daan tayo sa condo ko after. Sagot nito na waring hindi na ito tatanggapan ng sagot na no mula sa akin. What? Mr. Macbeth, ipapaalala ko lang sa'yo na hindi na normal yung pagiging makapal na mukha mo. Walang tayo para gawin natin ito mga kalokohang ito. Sa lubong ang kilay na litanya ko rito. Napuruhan nga talaga atang utak ng isang ito. Then lagyan mo lang tayo para maging normal na ang lahat. Nakangising ani to sa akin. Nababaliw ka na talaga. Sa'yo. Baliw na baliw sa'yo. Napairap ako sa sobrang kulit na lalaki. Ilang beses ba itong inari ng nanay niya? Bakit ang kulit? Umusad ang sasakyan. Kahit pa sinabi kong ihatid lang ako nito sa condominium unit ko na regalo ng kapatid ko sa akin, ay hindi nito pinakinggan. Desisyon lang niya sa buong oras ng biyahe ang nasunod. Baba na. Tulad nito, nandito kami sa parking lot ng grocery store. Sa pagkakaalam ko, pag-aari ng kaibigan nitong sa Mac ang malaking store na ito. Tapos dito niya pa ako isinama. What if may makakilala sa amin dito? Eh di na-issue na kami nito. Ayoko. Matigas na ani ko rito. Babe, please. Ani to. Nagugutom ako. Gusto kong bumili na makakain at umuwi sa kondo ko. Nahihibang na ani to. Bakit parang natural na natural para rito na tawagin akong babe? Sobrang kapal na mukha ng lalaki para gawin iyon. Kanino ba ito nagmana? I think hindi naman ganito si Bianca. Mukha pa nga takot sa akin yung kapatid nitong dalaga eh. Ilang minutong naghintay si Rafael. Hindi talaga ito sumuko. Kaya naman heto, no choice kung hindi bumaba na lang.
Ginagap na nito ang aking kaliwang kamay saka sumabay sa hakbang ko. Kaya nga nakuha ko itong sikuhin. Nabitawan nito ang palad ko pero nakuha naman itong tumawa. Aliw na aliw talaga siya sa mga pinagagagawa niya ngayon. Pagpasok namin ay agad itong nanguha ng cart. Mukhang marami ang planong bilhin. Hindi naman ata marunong mamili dahil kung ano lang matipuhan ay siyang inilalagay niya. Nang mapadpad kami sa meat section ay pinanood ko lang ito. Chicken and beef ang kinuha niya tapos hindi rin ito nakalimutan kumuha ng wine. Nakasunod na lang ako dito habang ginagawa niya iyon. Mga hindi importante pero mukhang masaya naman itong kinuha kaya nanahimik na lang ako. Nang pumila ito sa cashier ay ginagap nito ang kamay ko. Kala ata niya ay tatakasan ko siya.